Tuloy mo pagpalain, maging mo si Saint of God, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Okay. Okay. Okay, ang ano ko po is nandito makikita sa Ruth chapter 1 verse 7 hanggang 8. Sabi dito, naglakbay na silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paano naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Okay, sabi dito sa 9, itulad naman ni Yahweh na kayo makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila yung nagkalinaw bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Sa inyong bayan, sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako maghahanap pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako, para mag-asawa muli. Kahit na umaasa ako makakapag-asawa muli, o kahit pa ngayong gabi, ako ay mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam niyo ito hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Next. Pagkasabi nito, lalo silang nag-iyakan at tinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan lang ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos, ang magiging aking Diyos. Amen? Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan ko kung magkalayo tayo. Maliban na lamang kung magpaghiwalayin tayo ng kamatayan. Amen? So dito nakikita, alam na natin yung story ni Ruth, di ba? So dito, may dalawang inaiya ba? Sa Bisaya pa. Ang isa, madali siyang sumuko. Pero si Ruth, nagiging palaban siya. So, ang desire talaga ni Ruth is magiging close siya sa kanyang leader. Amen? Bakit kaya? Siguro may nakikita talaga siya na magiging maganda ang buhay niya noon kahit wala siyang anak. Wala naman talaga siyang anak kasi byuda na sila tatlo. So, yung si Orpa, nagpaalam. Madaling sumuko sa madaling salita. So, may integrity talaga si Ruth na tawag dito. Para bang, may ano talaga siya na dito, mayroon talaga ako magandang future dito sa aking biyanan. Or sa madaling salita, ang biyanan niya ay tumatay niyang magulang. Amen? At ang aking ama sa pananampalataya o ina sa pananampalataya, yun po yung ating mga pastor o ating mga leader. Amen? So, dito, ang punto na nabibigay ko sa inyo dito, magiging close talaga tayo sa ating leader. Amen? Kasi sa totoo lang, minsan sabihin sa mundo siksik. Siksik pag dikit ka ng dikit sa leader mo. Pero sa Bible, sa sa kaugalian sa Biblia, ang pagiging close sa leader mo, magiging successor ka ng leader mo. Amen? Amen. Katulad na lang sa devotion ko, si Eliseo at saka si Elias. Nagiging successor ni Elias, si Eliseo. Times 2 ang kapangyarihan ni Eliseo doon sa kapangyarihan ni Elias. Amen? At sa nangyari ni Eliseo at saka ni Elias, si Elias kahit anong tulak ni Elias, ayaw talaga ni Eliseo umalis. Amen? Kaya nakuha niya yung
double portion of anointing sa kanyang leader. So, we need to close to our leader. Amen? Kaya kung anong buhay ni pastor at saka ni pastora, alam kong kaya ninyong bigyan yun. Basta magiging close na tayo. Huwag ninyong ano ba tawag dito? Huwag ninyong gawing pulutan ang buhay ng inyong leader. Amen. Amen? Bagkus magiging armored bearer kayo ng inyong leader. Amen? We must be close to our leader. And minsan pa ulitin ko, ang katagumpayan natin nasa leader talaga natin. Amen? Honor to our leader. Kailangan natin i-honor ang ating leader. Amen? Ito takpan ko sa banal na dugo namin ating Panginoon. Ang mga primary po namin doon sa totoo lang, hindi kami makatimpla ng kape. Buhay na kami doon at sa kaharit ni Daddy. Ang tawag po nila sa amin is Daddy at saka Mami. Dahil kami yung magulang nila sa pananampalataya. Kami yung nag-torture sa kanila, kami yung nag-mold sa kanila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung gano'n nila kami kamahal as a pastor. Amen? Kung makita pa nga nila, may mga pastor kaming bisita, ano sila, basta mag-stay lang. Pagkandara pa talaga yung sa handa ng gano'n. Katulad din nung nakapunta kami sa Pagadian, nagmamadali na kasi kami umuwi. So, yung mga primary din doon, ititrip pa daw po sana kami. Kaso uuwi na nga, uuwi na rin, magtatagal, gano'n. So, gano'n kasi nga, ang po ng Bible talaga, honor. I-honor natin ang ating leader. Kung natandaan niyo yung preach ni Bajit na si David, pinahabol ni Saul, hindi po pagpapalain kundi patayin. Pero ano ginawa ni David? Hindi talaga niya kasi nga, that's not the anointed one. Amen? So we need to honor our leader. Amen? Next is, dito makikita sa Ruth chapter 2 verse 14, sabi ko, nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika rito, talong-talong lang tayo habang istorya nito, abutan tayo ng umaga. Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa, kaya pumupo na siya kasama ng mga manggagawa. At binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain, ibinigay sa kanya. Amen. Kumain si Ruth, no? Na ipagpapatuloy niya ang pamumulot, pinabili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamumulot kahit sa tabi ng mga dinipis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binikis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay biniik niya ang kanyang napulot. Halos 5 salok na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang tiyanan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Amen. So, umuwi siya sa madaling salita. May basakan tadiyan, no? Diyan si Ruth na mamulot baga ng malalaglag. Ingon pa si Boaz na, katuyong agad ninyo, magbilin-bilin din mo dyan kuhan para may mapulot pa. Pero, gipakaon pa niya si Ruth. Tagaan niya si Bada, kamon po si Ruth. Pero sa puso ni Ruth, busog-busog ko, dili tapos sa kakong leader, gutom. Na siya nagilin, dili niya sa iyang ugalan. So, gi-honor yun niya ang kanyang diyanan. Amen? Gi-honor niya ang kanyang leader. So, next, kailangan natin makinig at saka sumunod sa ating leader. Amen? Sa Ruth chapter 3 verse 1, isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sinabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Si leader, di mo ba ginagawa yun, nag-iisip na yun si leader sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko natin. Kaya wag po natin talagang sungagin ang mga leader natin. Kasi yung kaalaman natin, kalingkingan pa lang sa mga pananaw, sa mga vision na nakita nila para sa atin. Amen? So, tatandaan mo bang sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz, mga manggagawa niya, mga kasama mo sa bukid ngayon, makinig kang mabuti. Listen, amen? Magpapagiik siya ng sibada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango ka at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa gikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin.
Sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Nagpunta nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi sa kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-mayay, nahiga siya at natulog sa tabi ng bunto ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, inaangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi, nagising si Boaz, nagulat siya nang makitang may babae na kahiga sa paanan niya. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po ang inyong lingkod. Sagot ng babae, isa kayong kamag-anak na malapit kayo. Dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. So ano yon? May instruction. Sabi ko nga, kung si Ruth, kontento na siya sa kanyang buhay na ganun, ang kanyang biyanang si Noemi, ang kanyang leader na si Noemi, hindi na kontento. Tinitingnan talaga niyang ikabubuti ni Ruth. Ngayon, nagbigay siya ng instruction. Alam mo ba yung sinabi mo, si ganito, si Boaz, kamag-anak natin niya na malapit. May parabulo po, may formula. Sabi ni Noemi, maligo ka, magpabango ka, pagkatapos pumunta ka doon, matulog ka doon sa paanan ni Boaz, iangat mo yung, siguro kumot yun o, angat mo yung kumot, angat mo lang, wala namang mangyari, basta ganun lang. So sa madaling salita, si Ruth, nakinig at sumunod. Amen? So sa kanyang pakinig at pagsunod sa kanyang leader, wala na. Alam natin, si Ruth, pinaka-dakilang babae sa kasaysayan ng Bible. Dahil si Ruth nga, lula siya ni Haring David. Amen? Si Boaz, nagkaanak kay Obed. Si Obed, ang anak niya si Jesse. Si Jesse, ang anak niya si David. So si David, ang hari nakakumit ang Diyos ng covenant, apo siya ni Ruth. Si Orpah, bumitiw ka agad, may nangyari ba? Sabi nga ni Baji si Tera, nagtas siya lang sa isang versikulo. Pero si Ruth, dahil pinagsiksikan talaga niya kanyang sarili doon sa leader niya, nagtatransform ang kanyang buhay. Amen? Sa kanyang lahi, bumaloy ang King of Kings. Amen? Ang ating Panginoon. So,